Good morning! Good morning mga kapwa ko. Soberanong mga mamayang Pilipino. Lalo't higit siyempre ang aking mga kahanay sa puwersa 99.9%. It's a puwera. Puwersa 99.9% it's a puwera. Patutunayan po natin na hindi totoo ang sinasabi na malabo daw makapagbuo tayo ng partido KKK 2.0 kung wala tayong sandamakmak na kwarta. Yan po ang aking kukontrahin. Batay sa aking sentido komon, no po, sa atin pong episode na ito. Well, ito po ay, ang episode na ito ay bahagi po ng ating paglalakbay. Paglalakbay patungo sa tunay na demokrasya. Tunay na demokrasya. Ang ibig ko lamang po sabihin sa madaling salita, huwad, peke na demokrasya po ang meron tayo rito sa ating bayang Magiliw na duyan pa man din ng magigiting at perlas ng silanganan. Pero bago po ang lahat, abay, pahirit muna ng suporta. Bago ang lahat, mga lumay dapat palitan na. Pahirit ng suporta. Inulit ko lang po, mag-subscribe po kayo dito po sa ating YouTube Advocacy Channel. Paki-like po ang ating mga advocacy videos, at paki-share sa inyo pong mga kakilala, kaibigan, maging mga kaaway po. Sapagkat ito naman ay para po sa kapakanan, karapatan, at kinabukasan natin pare-pareho. So, sa diwa po ng demokrasya, diwa ng bayanihan, I should say, sana all ho tayo sa hanay ng puwersa 99.9% sa puwera ay mahikayat na sumali sa ating partido KKK 2.0, demokratiko. Abay, bakit po? Ito po ay talagang pinagdidiinan ko po na ito ay para sa karapatan, kapakanan at kinabukasan po natin mga isapuera. Ito po ang ating panukala. Panukalang amenda numero 1 sa Bill of Rights. So, bukod dyan, meron po tayong 15-point agenda. Kaya ko lang inuuna po yung panukalang iyan ay sapagkat first things first, justice change. Pero meron po tayo, meron po tayong mga panukala na kapakipakinabang para sa tanan. 15-point agenda. Siyempre, first things first, justice change, sapagkat walang matinong batas, walang kahit na special law nga ng mga IPs, di ba? Special law yan, na sila ang dapat may karapatan mamahala sa kanilang mga ancestral domain. Pero pinakikialaman ng mga kawatang taga-LGU kasi nakikita nila may pagkakakwartahan . Abay, pag minalas-malas ba itong mga IPs, kinakamkam ng mga kawatang kuno ay politisyan ng kanilang ancestral domain. Talamak at laganap po yan sa buong mundo, sa buong bansa. At pati ang mga hensya na naturingan o na bigyan ng mandato, na sila ay protektahan, abay, nakikipagsabuatan pa sa mga kawatan. Kasi pag hindi sila makipagsabuatan, ay sibakation ang mangyayari sa kanila at hindi nila pa pwedeng ipagtanggol din ang kanilang mga karapatan.
So, imbis na sila ay sibakin, mawalan sila ng kabuhayan, abay, nakipagsabwatan na lang sila. Safe pa yung trabaho nila, no, kumukobra sila galing sa ating pinagpawisang buwis para ipakain sa pamilya nila, no, dahil hindi sila masisibak sa trabaho, magkakakwarta pa sila. Ano ba? Ayun ang mahigpit na pinagpipilian nila eh. Ano? Si vacation or... so, pondo para sa mga kooperatiba. Alam nyo, itong mga mina na binibigay lang sa mga inchik on a silver platter ni na Gloria Macapagal Arroyo at Karma Digong, kunin natin yan. Concession yan, batas yan eh. Pwede naman i-rescind yung batas eh, di ba? At gawin natin kooperatiba ng mga Pilipino. Pero, may pero yan ha. Ang kooperatiba, embedded sa bylaws ng kooperatiba, ang karapatan ng mga miyembro sa trial by jury. Para itong mga opisyal na nangungurakot ay agad masibak sa kalangsapan ng kaso sa regular na korte. May ibida ko lang sa inyo. Ito po ang si Dean Amado Valdez, nung siya po ang chairman ng SSS. Sabi sa akin, Kilates, maghanda-handa ka na. Bakit po, chairman? Gusto ko umikot ka sa buong bansa, no ha? At i-organisa mo yung kooperatiba. At dito naman sa SSS, kukumbinsin ko ang mga commissioners, ano ha? Na gumawa kami ng resolusyon para yung imbis na kinukurakot lang nila yung pondo na investable fund ng SSS mga 500 billion pesos isusess yan, no ha? Ay open na lang natin yan sa mga membro para sila ay para kanang utangin at isapi sa kooperatiba. Abay, maganda yan, no? Maganda yan. Pero yun nga, napag-usapan namin, embedded sa bylaws ang trial by jury of members of the cooperative. Para ang kooperatiba, huwag mauwi sa kurakotiba. Ano po? So, ayos na sana ang buto-buto. Naghanda-handa na si Kilates. Abay, biglang sinibak ni Karma Digong si Dean Amado Valdez bilang chairman. Well, not this is exactly sinibak kung hindi na ni-renew yung kanyang appointment. Bakit kanyo? Abay, isang beses pinatawag ako ni Chairman Valdez na sabi, may pag-uusapan daw kami. Dali mo yung mga gamit mo. No, ha? So, pumunta kami na aking bunso. Sumalagit na ako kanya kaluluwa. Siya po yung aking cameraman director. All rolled into one. So, pumunta kami doon ni Toto Jiki. Kasama sa mga in-interview ko bukod sa kanya, yung mga matataas na opisyal ng SSS. Ang pinag-uusapan doon ay yung pong lupain na pagmimiyari ng mga miyembro ng SSS sa gawin ng Senado. Opo, sa gawin ng Senado. Kalahati ng parking area ng Senado, sakop ng naturang lupain. At yun po ay pinarerentahan hindi lang sa Senado at di sa iba pang mga rumirenta doon sa area. Anong ginawa? Abay, pinapi-expropriate ng NGCP na isang pribado na kumpanya. Dahil na-privatize na yan ni Gloria Macapagal Arroyo sa magkanong dahilan, di ko alam. Wala. Diyos lang nakakaalam at sila. Diba? So, na-expropriate, akalain mo yun? Yung judge sa Maynila, desisyonan niya na expropriated na yan. So, hinabol ni Dean Amado Valdez, bakit mo ipa-expropriate ito? Unang-una, hindi naman ito lupain ng gobyerno. Well, kahit hindi lupain ng gobyerno, pwede namang isalang sa expropriation proceedings. Pero kanya, yung NGCP, walang authority yan na mapa-expropriate dahil naman sa gobyerno yan. So, hinabol sa Court of Appeals ni Dean Amado Valdez, ay ang ginawa sa kanya ni Digong, sinibak! Talagang kitang-kita ang hininga ni Karma Digong, So yan, pondo sa mga kooperatiba, ang tinitingnan-tingnan ko rito, ay yung kooperatiba ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pero mo kung may tatlo tayo dyan ng mga
sinlaki ng mga aircraft carrier na kasama na ang pabrika doon mismo. Doon mismo sa barko pinoproseso ang mga isda, no, ginagawang dilata o kaya ginagawang mga frozen goods, no, malinis na at saka isasalya sa merkado. Di ba? So, food security plus yung ating mga mangingisda, abay, hindi nalalagay sa balag ng alanganin ng kalambuhay. Ang kanilang accommodation, no? Bay, wag na 5-star. Mga 2-3-star hotel man lang o 4-star hotel. No? Maganda accommodation nila. So may sweldo na sila, may dividendo pa kung miyembro sila ng kooperatiba. Sa bawi na sobra-sobrang pagmamayari ng lupain, taliwas sa Commonwealth Act, 141. Opo, meron po tayong batas na nagsasabi na limitado lamang ang pwedeng pagmamay-ariin ng Pilipino 18 anyos pataas o kahit mababa pa basta siya ay head of the family na. Dahil namatay halimbawa ang kanyang tatay at nanay o kahit na tatay pa lang, yung anak na lalaki na pinakamatanda o panganay, ang siya pong magiging head of the family. Abay, pinaiikutan ng mga land grabber ang batas, ano po. Pati yung mga zoning nilalagyan ng mga LGUs, ang mga para mapasakan nila ang lupain. Sa mga susunod na pag-episode, papaliwanag ko sa inyo yung mga talagang modus operandi nila. Pabahay sa bawat pamilya. Alam niyo po, ang RA 7279, Balance of Development Act, na po, nakasal doon na 20%, 25%, isa umabot pa ng 30%, pero mukhang ibinabana nila no, ay dapat socialized housing. So kung yung developer ng mga high-end developments, halimbawa, subdivision o condominium, ay medyo masakit sa kanyang kalooban na dyan mismo sa kanyang site, gagawin yung mga socialized housing, pwede namang yung value, yung budget para sa ganun development, no, ay ilapag niya sa HLURB noon at hinarbat na kinalaunan ng DSUD. Ang bihira, ang DSUD kaungasan nito Kaya kailangan natin ng justice change, ano kasi kinakalakal nila ang batas, ginagawa ng negotiable instrument. May isang taga Camellia Homes diyan sa Imos, Cavite, na dumulog sa inyong lingkod para humingi ng kumbaga payo kung saan sila po pwedeng dumulog na ahensya. No? Dahil ang kanila pong Homeowners Association doon ay mga incorporators doon, may empleyado, ni Bilyar, pambirang pati. So 2009 sila nagparehistro, nito pong 2023 nagkaroon ng halalan at yung ibinotong presidente, no, kasi ang dalawa lang ang pwedeng iboto ng mga homeowners. Yung tatlo, appointed na ng developer ng mga Bilyar. So, nanalo yung tao sa pagiging pangulo. Pero pagdating sa board, binaliktad ng mga alipores ni Bilyar. Tatlo sila Dalawa lang yung kalaban sa botohan, laging talo, di ba? So, ginawa lang siyang vice president. Pambirang pati. So, ito, ang pabahay, ang dami, laki ng pondo dyan. Pero, asan napunta? Saan napunta? Naulinigan ko, dina-download daw nila, doon sa DSWD. Pantulog sa mga nasalanta. Hindi naman para doon yung pondong yun Beijing COA. Pwede ba pakisilip nyo ang pondo para sa housing? No?
socialized at saka economic housing project dapat yan. Na ang taguyod ay yung mga local government executives. Pero sinaselya nila yan sa mga developer katulad ng Deca Homes. Para doon na lang sila kukubra. Pambira. Reforma sa edukasyon. Ang ating pong So yan, meron po tayong panukala para riyan kung paano hubugin ang patriotismo sa mga kabataan at pakikipagkapwa-tao. No? Sa mga susunod na episode, atin pong ipapaliwanag yan stone by stone. No po? So, proteksyon sa pabuya. Proteksyon at pabuya sa mga whistleblowers. No? No? Ang whistleblowers po natin, kung jury justice system umiiral, hindi po sila mangangamba na basta nalang patayin, dukutin, bla bla bla. Sapagkat protektado na sila ng mga pulis. Dahil ang mga pulis, hindi na ito magagamit ng mga politiko. No? Pag may jury justice system na tayo. Maging NBI, maging yung Justice, Department of Justice, hindi na magagamit yan. No, yung ombudsman, hindi na magagamit yan. Yung militar, hindi na magagamit yan ng mga kawatang kuno ay politisyan. No? So, angkop para sa ukol na, ito. Angkop na parusa ukol sa kasong deprivation of rights under color of law. Ito, madalas gumagawa nito. Maraming ahensya din ang gumagawa, no? Sama dyan yung DCCUD. Pero yung COMELEC, talamak talaga. Talamak kapag napurak nila sa ating karapatan to suffrage, under color of law yan. So, yan. Pondo sa study now, pay later. Meron pondo ngayon. Aprobado ng batas, pinagyayabang pa nga ni Bam Aquino at pinasasalamatan niya pa si Karma Digong. Dahil si Karma Digong daw ang pumirma. Pero teka muna, yung batas na yun, 100% napapakinabangan ng ating mga estudyante sa kolehiyo? Hindi. Maswerte na kung napakikinabangan doon ay 10%. 90% swak sa bulsa ng mga kawatang kuno ay politisyan. Mandatory military service. Kailangan po natin ito. In fact, meron pa yan sa ating Commonwealth Act kung hindi ako nagkakamali. Yung mandatory yan pero hindi rin sinusunod ang batas na itong mga ungas. Bakit kailangan natin yan? Una, disiplina ang matutunan ng kabataan riyan. Pangalawa, siyempre patriotismo. Na tayo din ang didepensa sa ating bayan pag nilusob tayo ng China. Diba? Sino ba ang mga lumaban sa Hapon? Sino ba ang lumaban sa mga Kastila? Yung mga ordinaryong mamayan, mga huy-puloy. Ay, nako. Batas laban sa pagtatraidor sa bayan. Yan. Yung pagtatraidor sa bayan, nakakamukha ng ginawa ni Karma Digong. Dapat yan, kahit na sa panahon na mapayapa, walang giyera, ay umiiral yung batas na yan. Para hindi sila makalusot, makapagpalusot. Quasi judicial function, alisin sa ahensya ng mga gobyerno. Nabanggit ko na yung DCCUD. Sila lalabag sa iyong karapatan, sila din ang uhusga kung nilabag nila ang iyong karapatan. Kung hindi yan malaking katarantaduhan, anong tawag niyo yan? Hindi po ba? Sa COMELEC, lalabagin ng COMELEC ang karapatan mo bilang bona fide candidate. 35 anyos, natural born Filipino citizen bilang senador. Able to read and write, registered voters, at residential requirements. Wala ka namang kaso na nadesisyonan ng korte with finality. Pero ito, COMELEC, sasabihin ng nila na ikaw ay making a mockery of an election. Abay, todas ka na. Unang-una, hindi pa nga nahusgahan nila ng korte kung talagang may batas nga ba kontra sa halalan na making a mockery of election na nilabag mo. Di ba? Wala pa. Pero convicted ka na sa mata ng mga ungas, mga tulisan,
mga piranha sa Kumulik, Kutong. Judicial Development Funds. Ang nag-appropriate nito ay yung Chief Justice. Itong presidential decree ito ginawa ni Marcos batay sa kanyang dictatorial power at sa forma ng gobyernong parlamentaryo. Sa 1987 Constitution, bukod tanging ang Kongreso lang ay ang may poder sa appropriation ng pera ng bayan. At hindi dapat nilalagyan ng docket fee ang mga isasampang kaso. Kasi meron nga akong kakilala doon sa gawin ng Mindanao. Gusto niya magsampa ng kaso para mabawi yung kinamkam sa kanyang lupain ng land grabber. Sinisingil siya ng docket fee na mga 500,000. Saan ka? Saan ka ako kukuha? Sabi kanya, saan ako kukuha niyan? So ito po ay hindi pandemokrasya po ito. Yung Judicial Development Fund. Kasama na rin yung Malampaya Funds na ang may poder lang na mag-appropriate ay Pangulo. Bawal po yan sa 1987 Constitution. So Freedom of Information Act at yung Magna Carta for Media. Kailangan suportado ng gobyerno ang media para wag magamit na kasangkapan ng mga kawatang kuno ay politician. Napansin nyo nung nakarang halalan, sino-sino, yung mga huy-puloy na kandidato, may media coverage ba sila dito sa mga mainstream media kuno? Halos wala akong nakita Piling-pili lang yung kanilang binibigyan ng coverage. Yung nangunguna sa sorbe kuno lang yung sorbe na yan Diba? At mapepera. Diba? Pambirang pati. So yan po yung ating ang atin pong 15-point agenda at sa atin pong pagpapatuloy, nasaan na ba yung ating ipagpapatuloy? Ayan. Ambagan piso-piso. Ito po yung pangunahin natin diskarte sa ating partido, KKK 2.0 Demokratiko. Bakit KKK 2.0? Sapagkat si Gat Andres Bonifacio na supremo ng Katipunan, ang bukod tangin nating hero, bayani, na nagsulong na maipairal sa bansa ang jury justice system. Na hindi nasisindikato at hindi na mamanipula kahit sino na mataas na opisyal sa gobyerno. Bakit kanyo? Sa isang pagkakataon tinanong siya ng isang katipunero, Supremo, kapag ba nagtagumpay ang ating himagsikan, kayo ang magiging hari? Sabi niya, hindi po. Ako ay supremo lamang ng Katipunan. Sino magiging hari? Walang iba kundi ang bayang Katagalugan. Meaning, ang mga mamayan. Kasi ang tawag sa mga mamayan doon, kumbaga, ano ba tawag yun? Yung salitang kalye ay Katagalugan o Taga-Ilog. Yun, Taga-Ilog. Kasi ang mga komunidad doon, madalas ay nasa tabing ilog nakatira. Malapit sa transportasyon, malapit sa tubig, bla bla bla. So, ang ating pong imprimatur, batayan, na po pwede po tayo mag-ambag-ambagan at mag-organisa ngayon pa lang, ay ang Artikulo 10, Campaign and Election Propaganda, Section 79, at ang definition po nito, na ginamit sa Omnibus Election Code, Number 1, forming organization, magtatag ng mga organisasyon, mga asosasyon, mga clubs, mga komitiba, o kaya pa mang iba pang grupo ng mga mamayan na ang layunin ay humirit, magsulisit ng mga boto o kaya ay undertaking o magsagawa ng pangangampanya para pabor o kontra sa kandidato.
Malinaw po yan. Nasa batas po yan. Yung pong number 2, holding political caucuses. Magsagawa ng mga pampolitika, ng mga caucuses, mga komperyensya, mga pagpupulong, mga pagrarally, pagtipon-tipon, pumarada, magsagawa ng parada, at iba pang mga kahalintulad na mga pagtitipon para sa layunin na humirit ng boto, mangalap ng boto, at kaya ay magsagawa ng mga pangangampanya o mga propaganda para or kontra sa kandidato, kahit na sinong kandidato. Number 3, making speeches, magsalita, magngangawa tulad ng ginagawa ko ngayon, mag-anunsyo, o kaya ay mangumentaryo. Hindi lang po para sa akin yan, para sa ating lahat yan, para sa lahat ng Pilipino, lalo na ito pong nasa puwersa, hanay ng puwersa, 99.9% sa puwera. Kasi yung ilang mga naghari-harian, sagana na yun. Sila ang nagnanakaw. Alangan namang batikusin nilang sarili nila. Kahit na mga ulol yung mga yan, hindi pa kasing ulol, to the point na babatikusin nila ang sarili nila. Ano po? Pang-apat, pwede rin publishing or distributing itong mga polyetos, mga literature, mga materyales na nakadisenyo para suportahan o kalabanin, sagkaan ang paghalal sa sino mang kandidato. So yan po ang mga pwede natin gawin, at meron pang kasunod, directly or indirectly, diretsahan. O kaya ay pahapyaw, palihis, na pangangalap ng mga boto, mga pledges, pangako sa iyo, at suporta, pabor o laban sa kandidato. So malinaw po yan, At ito pa, tagubilin ng batas, Omnibus Election Code, Section, ano ba yung sinabi ko kanina, 73. Public expression or opinions, yung pong ating mga pinangangalandakan na haka-haka, kuro-kuro opinion, o yung ating mga pakikipagbalitaktakan sa mga usapin ukol sa mga parating na halalan, o kaya yung mga attributes, yung inuugnay mo na mga pagpuna laban sa mga posibleng kandidato, o yung naulinigan mo na maaring i-endorso ng political party sa isang konbensyon, shall be construed, ay dapat na kilalanin na bahagi ng any election campaign, or na hindi bahagi ng any electoral campaign or partisan political activity contemplated under this article. So, hindi porket nagsasalita na tayo, nangangampanya na tayo. Di ho. Kasi yan, bawal lang yung mga may mga pagbabawal lang pagka may campaign period na. Pero sa campaign period, pwede mo pa rin gawin yun. Hirap intindihin, bawal na, pero pwede mo pa rin gawin. Ibig sabihin, may mga bagay-bagay lang na hindi mo na pwedeng gawin sa campaign period. Halimbawa, naglagay ka ng naglalaki ang tarpaulin sa mga lansangan, billboard, ay bawal na yan kasi ang iyong tarpaulin ay may size na legal, 2x3 lang yata kung hindi ako nagkakamali. Ay yung billboard, 2x3 inches, ay yung billboard pambira, libo-libong akuan yan. So yun ang bawal, At yung mga sobrang expenses, doon sa radio, TV, mga lumang comics, at sa social media, bawal na din po yan. So,
batay po sa patakaran ng halalan, alinsunod sa batas, hindi dapat magastos, no, ang pagkandidato, ang pagbuo ng partido. Sapagkat yung ang miyembro lang o naniniwala sa ating adhikain, no, na para sa kapakanan, karapatan, at kinabukasan ng puwersa 99.9% at sa puwera, ano po, ay siya ring maging makinarya politika eh. Di ba? Makinarya politika ng team juror. So kanina po nakita na ninyo, at mamaya makikita din po ninyo riyan, pero teka muna, bago ang lahat. Dali lang muna ha. Ito muna, gusto ko ipakilala sa inyo ang atin pong mga, atin pong, asan na siya? Dali lang ha. Mga miyembro na, matagal ng miyembro, mga naka-sleeping, sleepers lang ito, sir, ano ha. Pero kailangan na natin nabuhayin, gisingin sa kanilang pagkakatulog para umpisa na po natin ang laban. Umpisa na po natin ang laban. Ito po yun, ha. Saan na ba yun? Wala. Dali lamang, ha. Hindi yan. Dito tayo mag-umpisa. Wala yan, mali yan. Yan, dito tayo, ha. Hanapin natin siya. Nasa taas ba? Wala siya sa taas. Hanapin natin sa baba. Dali lang, ha. Bear with me. Dali lamang po ito. Ang ilan dito po ay sumalangit na po, no, ha? Sa medyo mahigit na po 1 dekada itong ating advokasya eh. Yung iba naman hindi ko alam kung nagbago na ang isipan, ano po. Pero mainam na rin na may alaman ninyo na once in their lifetime sila po ay naging bahagi nito pong dakila at dalisay nating advokasya. Ayan. Si Rene Kasibang po yan. Apo. Okay, so sa ating po papatuloy, nasaan na ba tayo? Pagbuo. Okay, so, umpisa na po natin. Ay, teka, nakalimutan ko sabihin. Bukod po doon sa ating amyenda numero 1, no, na ating plataforma number 1, no po, may kaakibat din na panunumpa o sagradong kasunduan sa pagitan ng kandidato natin sa team juror at mga botante. Na kung hindi may ihahain ng kandidato natin, nananalo pagka senador, halimbawa pagka kongresista, o maging pagka kagawa, kaya councilor, kasi gumagawa sila ng batas eh, di ba? Kung hindi nila ihahain ang amenda numero 1, within a reasonable period of time, halimbawa pagkaupo nila, within 3 months siguro, reasonable period of time na yun, na makapaghain sila ng amenda numero 1, ano po? At hindi sila nag-resign dahil hindi nila tinupad yung kasunduan, sagradong kasunduan eh. Maaring gamitin yung kasunduan yun ng kahit na sinong botante para siya ay patalsikin sa pwesto. Any which way. Na po. Kaya umpisa na po natin. Ito po, yung po kasunduan yun ay patunay lamang, na po, na puritan, puro, dakilat, dalisay ang atin pong adhikain dito. May pananagutan, di ba? Meron na tayong transparency, may accountability pa doon sa lalabag sa ating kasunduan. Meron ba kayong political party na nakakitaan ng ganitong plataforma? Wala, di ba?
Yung pong pabalat bunga nila na kuno ay galit sila sa korupsyon, pag naupo sila hindi sila mangungurakot, di po natin pwedeng panghawakan yun eh. Di ba? Kasi wala pa rin accountability eh. Ilang kandidato na ba ang nangako sa atin ng ganyan at napako? Madami na. Halos lahat sila. Ano po? Kasi, doon po sa ating saligang batas, although may 3 co-equal branches of government to ensure transparency and accountability, inutil po yun eh. Sapagkat ang pinakasusi ng accountability, bukod doon sa FOI, di ba, transparency yun eh, yung FOI, at di magiging transparent yung mga yan, mising COA, hindi makakibo masyado pagka pinilipit ng liig niya ng mga tulisan, ng mga kawatang kunoy politisyan, Yung pong judiciary, may hawak ng susi para sa accountability. Ang judiciary na mayroong independent justice system, At ang independent na justice system, walang dilit iba. Wala nang iba. Kundi ang hukumang trial by jury of the people. Hindi yan isinama sa ating Bill of Rights, Kaya hindi natin mapapangawakan yung mga pabalat bunga nila, po. So, umpisa na po natin ang pagbubuo ng partido sa bawat barangay, munisipalidad, siyudad, at mga probinsya, po. Batay doon sa imprimatur natin na nakapaloob sa Omnibus Election Code, po. Na hindi naman talagang sobrang mahalaga ang malaking pondo. Of course, may mga kailangan din po tayong pondo para pambili ng kape ng mga volunteers. Volunteerism po ito, diwa ng bayanihan. At syempre, yung mga pamamasahe, puting mga, merong executive secretariat na talagang gumagawa ng trabaho, kailangan din po natin bigyan ng honoraria po yun. Mamuhunan na tayo ngayon. Pagdating ng panahon, sa hanay natin manggagaling ang mga itatalaga sa gobyerno. Dito sa 2028, malaki po ang posibilidad na sa hanay natin manggagaling ang Pangulo. Ang number 1 po nating hinikayat dyan ay si Mr. Justice Antonio Carpio. Hihikayatin din po natin si CJ, Chief Justice Renato Puno, na tumakbo bilang Pangulo. At maraming iba pa. Abay, milyon-milyon po tayo eh. Ang botante, 70 million. Sa madaling sabi, imposible na walang kwalipikado out of 70 million. Ang ikinakatakot lang nila ay baka sila may deklarang nuisance ng COMELEC. At magastos ang halalan. Pero sa atin pong konsepto ng pagbuo at pagpapatakbo ng partido, wala pong gagastusin dito ang ating mga kandidato. Kaya malamang, marami po sa hanay natin ang mahihikayat. Ang kalakaran, in contrast, nito pong mga tradisyonal na mga partido politika, nangangalap sila ng pondo with string attached, Minsan, sa mga drug lord pa nanggagaling sa mga pogo lord, sa mga gambling lord, sa mga smuggling lord, sa mga negosyanteng in-check, at ang kapalit, proteksyon. Proteksyon, the mantle of protection. At pwede din silang humirit ng mga behest loans. Mga kontrata sa gobyerno, construction, etc., etc. Concessions sa tubig, kamukha ni Bilyar, prime water, maging yung Maynilad, at mga minahan, mga laging operations, at itong mga traditional na mga political parties,
may inaalagaan pa yan ng mga leader. Kahit hindi na sila kandidato, naalis na sila sa pwesto, naalagaan, patuloy na inaalagaan, dahil malaki naman ang kanilang nakulimbat eh. Ha? Di ba? Biro mo, ang naulinigan ko rito sa pagdapurak nila sa pondo sa PhilHealth, no, na itong budget sa 2025, at pagsaksak ng sandamakmak, trilyon, halos trilyon, umaabot ang ayuda, ano po, 3 billion bawat kongresista. Naulinigan ko 5 billion bawat senador. Sige nga, sabihin nyo kung hindi totoo. Kung hindi totoo, sabihin nyo. So yan po ang ating malinaw na kalaban. Ngayon, para po tayo ay medyo mabigyan ng patas na laban, linisin po muna natin sa ngayon pa lang ang bako-bakong daan papunta sa Kumulik-Kotong. Tayo po ay may Bayanihan Koalisyon for Good Governance, ano po, na magsasampa ng impeachment laban sa mga kay chairman at sa mga commissioner ng COMELEC for culpable violations of the Constitution. Ano po? Madami-dami po yung kanilang mga ginawang kaungasan eh. Halimbawa, yung pong deprivation of rights under color of law sa ating pong right to suffrage. Nandiyan na po yan, no ha? Tapos yung meron pang violation ng RA 9369, Section 31, manner of counting votes. Dapat binabasa ng BIA chairman ang balota. Binabasa habang itinatali naman na ang poll clerk, BIA din po yon, at third party member sa harap ng mga watchers at ng publiko. Culpable violation of the Constitution na ginawa rito ni George Calabasa Garcia. Astang hari siya at yung kanyang mga komisyonista. Ano po? Yung pong random manual audit na dapat ay isinasagawa sa mismong paaralan at sa mismong araw ng halalan pagkatapos ng botohan, binayolate din po nila. Culpable violation of the Constitution po yun. Yung pong Section 93 ng Omnibus Election Code, kung saan may mandato ang COMELEC na bigyan ng libreng airtime, libreng space, ang mga kandidato sa mga radyo at TV, space sa payagan, at sa Section 93 nakalagay doon, kailangan maglathala ang COMELEC ng bulletin kung saan may sapat na espasyo para ilagay ang biodata ng bawat kandidato at ang pinakamahalaga, ang kanila pong programa de gobyerno. Nung mga nakalipas na halalan po, ang pag nag-file ako ng COC, sa likod noon may espasyo para sa program of government. Kung hindi kasya yung espasyo na yon, pwede mo isulat sa bond paper, sa papel, at i-attach. Ang yabang ni George Calabasa, ilalathala doon nila sa kanilang website, pambira naduling na ako kahanap, wala akong makita. Yan po ay red flag po yan. Indikasyon na talagang may hukos-pikos na ikinasa ang mga ungas. Ano po? So, mahalagang paalala po, mga kapwa ko kahanay, sa puwersa 99.9% sa puwera. Kung uso sa bayan ang hukumang trial by jury of we the people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected, magkakaroon po ng katarungan. Kung maghahari ang rule of law, ay mayroong kapayapaan, magkakaroon ng kapayapaan sa buong bayan. At kung may kapayapaan, may kaunlaran para sa tanan. Sa ating lahat po. Hindi katulad ngayon na yung pong mga tulisan o kawatang kuno ay politician at yung kanilang mga tuta, mga kuting,
mga trolls, no po, at yung kanilang mga kasabwat na mga oligarko, sila lang po ang yumayaman. Sila lang ang nagpapakasasa sa likas na kayamanan ni Inang Bayan. Di po tama yun. Kaya kailangan na po nating manindigan para sa ating kapakanan, mga karapatan at kinabukasan, hindi lamang sa hanay natin sa ngayon, no po. Sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi maging sa atin pong mga susunod pa na salinlahing kayo manggi. And so, abangan po ang mga susunod po nating episode dito po sa ating Juror People Power Advocacy. No? Ang paglalakbay ng puwersa 99.9% at sa puwera patungong tunay na demokrasya. Handa po natin, Ang epitome of democracy ay karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury. At dahil wala po sa atin ang mga karapatan yon, malinaw, huwad na demokrasya po ang meron tayo. Peke na demokrasya. Kaya nagkahitot-hitot ang buhay natin, mga kaitsapuera. Kaya, dapat lang, juror ka. Kuparin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Pakishare ito pong ating video na ito para marami po tayong maimumulat na kahanay kapwa itsapuera. May God bless us all. May God bless Philippines. Aba, wala na. Okay. Next time na lang yan.